Good day everyone! Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga manonood sa sulok man kayo ng mundo. Ayan, magandang araw po. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-abroad, kailangan meron kang preparasyon sa sarili mo. Bago ka pumunta sa ibang bansa, kailangan may baon kang mahaba o ilang sako o ilang toneladang pasensya. Lalong-lalo na po kung ikaw ay nag-a-apply bilang isang katulong or kasambahay dito sa ibang bansa. Ngayong araw po guys, bibigyan natin ng reaction itong isa sa mga nire-request po ng aking mga followers. Ayan, tungkol po ito sa isa nating kababayan doon sa Kuwait. So yan po, no? Sa ngayon, meron po tayo isang kababayan sa Kuwait, isa pong OFW or kasambahay or katulong, no? Doon sa Kuwait. At may posibilidad na baka mahatulan po siya ng bitay or makulong siya ng panghabang buhay. Dahil po doon sa isang aksidente or sa isang sirkumstansya na hindi po inaasahan at hindi po naiiwasan. Dahil isa po siyang yaya or nag-aalaga ng isang bata doon sa bansa ng Kuwait, sabihin natin na yung ibang mga bata, kasi minsan guys na mga ibang lahi very spoiled po talaga yan. It is because yung mga parents po nila ay super busy sa kanilang mga career, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business. Kaya naman wala talaga silang tutok or wala talaga silang oras, no? Kinukulang sila sa oras sa kanilang mga anak. Kaya nai-spoiled na lang guys, no? Kung meron na silang time ay talagang pinibigyan nila lahat-lahat. So mahirap po sa isang yaya na spoiled na magulang tapos ikaw yung nagbabantay. So hanggang dumating siguro sa point na talagang hindi na control ni kabayan yung kanyang pasensya, parang nawawala na siya sa kanyang matinong kaisipan dahil din po siguro sa hindi natin alam, stress sa pamilya niya, may problema siya sa Pilipinas, di ba? So dumating sa punto na dahil po siguro sa naubos yung pasensya niya, ay nailagay niya yung alaga niya doon sa washing machine. At hindi lang po basta na kinulong sa washing machine, kundi talagang in-spin niya talaga, no? So, namatay po yung bata. Naihabol po na idala sa ospital, pero namatay po yung bata. So, bilang isang dayo, bilang isang manggagawang Pilipino sa ibang bansa, sa bansa ng Kuwait, meron po silang mga batas doon na dapat natin sundin. At pag lumabag po tayo doon, meron pong mga kaukulang parusa tayong haharapin. At yun nga po, dahil namatay yung anak ng amo niya, ay nasa custody ng mga kapulisan, no, ng mga law enforcer doon sa Kuwait, at may posibilidad na siya po ay mabitay or makulong na habang buhay. So yun po yung pinakamasakit na part ng isang OFW, na bago tayo pumunta sa ibang bansa, baon-baon natin yung pangarap para sa pamilya natin, na mabigyan natin ng magandang buhay, makatulong tayo sa mga pamilya natin, mapaaral yung mga anak natin, at mabago yung buhay natin, na pagkatapos ng kontrata natin, baon-baon din natin yung tagumpay ng pangarap natin, di ba, pag-uwi ng Pilipinas. Diba? So, sa mga gusto pong mag-apply ng abroad, no? Sa gusto pong mag-apply bilang kasambahay OFW, manggagawang Pilipino sa ibang bansa, dapat po unang-una i-preparar nyo po yung sarili nyo, i-ready nyo yung sarili niyo kung ano yung pwedeng madatnan nyo dito. Lalo na kung yung ina-applyan niyo ay isang domestic helper. Kasi malamang sa malamang, ang punta nyo dito, trabaho sa loob ng bahay. Either may alaga kayong matanda or may alaga kayong bata. So, sa job description niyo, kung kayo po ay mag-aalaga ng bata, i-ready mo yung sarili nyo, magbaon kayo ng isang toneladang pasensya, kasi kailangan nyo na yan ang maging sandata ninyo. At wag po natin kalimutan na may pamilya po tayong naiwan sa Pilipinas, no? Minsan kasi may kasabihan na pag yung emotion mo sobrang mataas na, yung nagagalit ka na, naubos yung pasensya mo, nawawala ka sa sarili mo, di ba? So yun yung nangyari kay Bayan, which is nakakalungkot, no? So, maging lesson learned po ito sa mga gusto pong pumunta sa ibang bansa, no? Hindi lang po ang pag-abroad ay para lang dahil lang nainggit ka sa mga kapitbahay mo, nainggit ka sa mga kilala mo. Isa po itong commitment, no? Isa po itong commitment na dapat nyo pong paninindigan ng 2 taon or 3 taon, depende po sa kontrata ninyo. Hindi lang para meron ka lang maipagmayabang, no? At saka huwag kalimutan na bitbitin yung pangarap ninyo pagpunta dito, para yung magiging passport ninyo, para mapitbit nyo din yung tagumpay sa pag-uwi. So yan po, nakakalungkot, no? Na-invest na kaya ka pumunta dito sa ibang bansa para mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo, mapasaya mo. Ang nangyari kay Kabayan, pamilya pa niya ngayon na nagprobesyo at problema dahil sa nangyari sa kanya doon sa bansang Kuwait. Ayan. So once again, no, sa mga viewers natin dyan at sa mga kababayan natin na may plano ba po mag-abroad, di ba? Hindi po biro ang pumunta dito sa ibang bansa.
hindi mo po alam kung ano yung madadatnan mo dito. Kumbaga, iiwan mo talaga yung buhay mo dyan sa Pilipinas pagpunta dito at mag-adjust ka ng panibagong environment, panibagong pag-uugali ng mga tao at kailangan mo talagang makisama sa mga amo, 'di ba? At kailangan mo talagang gampanan yung trabaho mo. Ang pagiging yaya po ay sabihin natin kahit spoiled yung mga bata, 'di ba? Depende na lang yun sa diskarte mo kung paano mo paamo yung mga alaga mo. At tayong mga yaya, no, alagaan po natin yung mga alaga natin. Ituring po natin silang mga anak or mga apo. Doon naman po sa mga matatanda, ituring natin silang mga nanay natin, 'di ba? Or tatay natin para hindi po natin maiisip na tayo po ay naninilbihan lamang sa kanila, kundi ituring po natin silang pamilya. Madali lang po makuha ang loob ng mga amo, ng mga alaga, no? Kung ikaw po ay may tiyaga at pakitaan mo din sila ng mabuti, no? So ayan guys, no, nakakalungkot man isipin para kay kabayan, pero yan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung ano yung magiging swerte natin, 'di ba? Sabi ko nga, life is so unpredictable, no? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas, next year or next month, 'di ba? So it's a lesson learned and it's an eye opener din po doon sa mga kababayan natin na, 'di ba? Habaan natin yung pasensya natin, focus tayo sa goal natin, focus tayo sa trabaho natin. At huwag kalimutan, no, na tayo po ay pumunta dito para po mabago yung buhay natin, hindi para lulubog, no? Lalo tayong lulubog, no? So ayan lang guys, no? I hope na sa lahat ng mga kababayan natin, mga kapwa OFW, umalis tayo ng Pilipinas ng buhay at sana po makabalik tayo ng Pilipinas na buhay din para sa pamilya natin. At sa ilang taon na paghihirap natin dito sa ibang bansa, deserve po natin na makauwi at mag-enjoy ang buhay natin. Diba? So maraming salamat po and God bless everyone until next reaction ko po. Maraming salamat. God bless.